Telenovela PH. Love, romance, fantasy. Kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Dumating ang araw ng debut ni Anne na tila isang panaginip na hindi niya inakalang mararanasan. Sa isang simpleng covered court na pinalamutian ng puti at rosas, abala ang kanyang ina sa pag-aayos ng mesa habang ang ama naman ay nakasuot ng pinakamaayos niyang polo, halatang kinakabahan ngunit punong-puno ng pagmamalaki. Hindi man marangya, ang bawat detalye ng handaan ay bunga ng sipag, pagtitipid, at pagmamahal ng kanyang pamilya. Si Anne ay nakasuot ng isang simpleng ngunit elegante na vestida. Mahaba ang kanyang buhok, bahagyang kulot, at ang kanyang mukhang tsinita ay mas lalong lumino sa banayad na ayos. Sa salamin, hindi na niya nakita ang batang tumutulong sa divisorya o ang estudyanteng tahimik sa kantin, kundi isang dalagang handang humarap sa bagong yugto ng buhay. Isa-isang dumating ang mga bisita. Nandoon sina Laika, Kathy, at Sarah, luha-luha habang yakap siya. "Ang ganda mo," bulong ni Laika, may halong tuwa at lungkot. Nang magsimula ang programa at tinawag na ang 18 roses, unti-unting tumibok ng mas mabilis ang puso ni Anne. Hindi niya inaasahan na darating si Jerome. Ngunit dumating siya, tahimik, maayos ang bihis, at may dalang isang pulang rosas. Sa likod ng kanyang mga mata ay may desisyong matagal niyang pinag-isipan. Nang tawagin ang pangalan niya, nagkaroon ng bahagyang bulungan sa paligid. Lumapit si Jerome kay Anne, inabot ang rosas, at marahang yumuko. "Happy debut," mahina niyang sabi. "Salamat sa pagiging liwanag sa mundong puno ng anino." Hindi napigilan ni Anne ang mapangiti, at sa unang pagkakataon, hindi na niya inisip kung bawal ba o tama. Sumayaw sila sa gitna ng katahimikan, walang yaman, walang pangalan, walang anino ng mga bantay, tanging dalawang pusong nagsasabi ng hindi kayang bigkasan ng labi. Ngunit mula sa malayo, may mga matang nagmamasid. Isang itim na sasakyan ang dahan-daang huminto sa kanto. Sa loob nito, may lalaking seryoso ang mukha, hawak ang telepono. "Sir," mahinang sabi niya. "Nandito po ang binata, kasama ang dalaga." Sa kabilang linya, walang emosyon ang tinig. "Siguraduhin niyong ligtas siya," sagot ni Don Rafael. "At alamin kung sino ang babae." Habang pumapalakpak ang mga bisita at nagliliwanag ang mukha ni Anne sa kanyang debut, hindi niya alam na sa gabing iyon, hindi lamang siya ipinakilala bilang dalaga, kundi bilang isang pangalan na papasok sa mundong matagal ng sarado para sa mga tulad niya. At mula sa gabing iyon, ang bawal na pag-ibig ay hindi na lamang lihim. Isa na itong hamon sa kapalaran. Matapos ang debut ni Anne, nagbago ang takbo ng mga araw. Sa paaralan, kapansin-pansin ang pananahimik ni Jerome. Mas madalas siyang nakatanaw sa malayo, tila may pasan na mabigat na desisyon. Alam niyang simula nang makita siya ng mga taong nagmamasid noong gabing iyon, hindi na ganoon kadali ang lahat. Si Anne naman ay pilit bumabalik sa dating normal, klase, tawanan kasama ang mga kaibigan, simpleng uwian. Ngunit may mga gabing hindi siya dalawin ng antok, paulit-ulit na bumabalik sa isip ang sayaw nila ni Jerome, ang mga matangpan ng pangako at pangamba. Isang hapon, hinintay siya ni Jerome sa may gate ng paaralan. "Anne," tawag niya, mahinahon pero may bigat. Tumigil siya. "May problema ba?" Huminga ng malalim si Jerome. "Kailangan kitang kausapin, tungkol sa amin." Tahimik ang paligid. Walang siga, walang bantay na halata, ngunit ramdam ang tensyon. "May mga bagay akong hindi pa nasasabi," pagpapatuloy niya. "At kapag nalaman mo yun, baka magbago ang tingin mo sakin." Tumingin si Anne sa kanya, diretso at walang pag-aalinlangan. "Hindi kita hinusgahan noon. Hindi rin kita huhusgahan ngayon." Sa mga salitang iyon, tila may nabasag sa loob ni Jerome, isang pader na matagal niyang itinayo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may isang itim na sasakyan ang dahan-daang huminto sa di kalayuan.
Hindi ito lumapit. Hindi rin bumusina. Nandoon lang, parang paalala. Napansin iyon ni Anne. Sino sila? Mahina niyang tanong. Napapikit sandali si Jerome. Mga taong bahagi ng mundong pilit kong tinatakasan. Doon unang naramdaman ni Anne ang tunay na bigat ng salitang bawal. Hindi dahil ayaw nila sa isa't isa, kundi dahil may mga puwersang handang hamarang, manakot, at magdikta kung sino ang dapat mahalin. At sa gabing iyon, sa ilalim ng papalubog na araw, pareho nilang naunawaan. Ang pag-ibig nila ay wala na sa yugto ng simpleng damdamin. Isa na itong desisyong may kapalit. Hindi nagtagal ang katahimikan matapos ang debut. Isang hapon, pauwi si Anne mula sa paaralan, mag-isa, dala ang simpleng bag at pagod na katawan. Sanay siya sa paglalakad pauwi, daan sa eskinita, tawid sa kalsada, iwas sa putik. Ngunit noong araw na iyon, may kakaibang pakiramdam sa hangin. May huminto na itim na sasakyan sa di kalayuan. Hindi bumukas ang pinto, hindi rin bumusina, ngunit bumagal ang tibok ng puso ni Anne. Maya-maya, may isang lalaking bumaba. Maayos ang suot, seryoso ang mukha, at malinaw na hindi taga roon. Lumapit siya ng sapat lang para marinig ang boses, hindi para manakot sa lakas, kundi sa laman ng salita. Anne Rivera, tawag niya, eksakto ang bigkas. Napahinto siya. Opo, huwag kang matakot, malamig na sabi ng lalaki. Paalaala lang ito. Paalaala, tungkol saan po? Nanginginig niyang tanong. Kay Jerome, parang may malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ni Anne. Hindi kayo pareho ng mundo, pagpapatuloy ng lalaki. At mas mabuting manatili kang ligtas, sa mundong kinalakan mo. Saglit siyang tumahimik bago idagdag, mas mababa ang tinig, mas mabigat ang dating. May mga pangarap ang pamilya mo, ang trabaho ng ama mo, ang pwesto ng ina mo sa Divisoria. Sayang kung biglang mawala ang katahimikan. Napaatras si Anne. Banta po ba yan? Ngumiti ang lalaki, walang init. Babala lang. Ang banta, mas masakit. Pagbalik ng lalaki sa sasakyan, yumandar ito na parang walang nangyari. Ngunit para kay Anne, gumuho ang mundo. Pagdating niya sa bahay, niyakap niya ang ina niya ng mahigpit. Tiningnan niya ang ama niyang pagod ngunit nakangiti. At doon niya naunawaan, hindi lang puso niya ang nakataya. Kinagabihan, tinawagan niya si Jerome. Jerome, basag ang boses niya. Lumayo ka muna sakin. Ano? Bakit? Gulat na gulat si Jerome. May lumapit sakin, bulong niya. Alam nila ang lahat. Nanahimik si Jerome. Sa unang pagkakataon, narinig ni Anne ang galit sa kanyang paghinga. Hindi galit sa kanya, kundi sa mundong kanyang pinanggalingan. Hindi nila dapat ginawa yun, madiin niyang sabi. Pangako, hindi kita pababayaan. Hindi mo naiintindihan, umiiyak na sagot ni Anne. Kung lalaban ka, baka kami ang madamay. At doon nagsimula ang pinakamahirap na laban, ang piliin ang pag-ibig. O ang iligtas ang mga taong mas mahal mo kaysa sa sarili mo. Sa dilim ng gabi, may isang dalagang tahimik na umiiyak. At may isang binatang unang beses handang sumuwi sa mundong humubog sa kanya. At sa malayo, may isang lalaking makapangyarihan na tahimik na nagmamasid, sigurado sa isang bagay. Ang pag-ibig na ito ay kailangang tapusin. O may magdurusa. Dumating ang insidente sa paraang hindi inaasahan, tahimik, mabilis, at mapanganib. Isang gabi, pauwi si Anne mula sa Divisoria. Tinulungan niya ang ina sa pagtitiklop ng paninda at inabot sila ng pagsasara. Pagod ngunit masaya, nagpaalam siya at naglakad papunta sa sakayan. Ilaw ng poste, ingay ng tao, karaniwang eksena, hanggang sa mapansin niyang may sumusunod. Isang motorsiklo, mabagal, paulit-ulit ang ikot, bumilis ang hakbang ni Anne. Bumilis din ang motor. Nang tumawid siya sa mas madilim na bahagi ng kalsada, biglang huminto ang motor sa harap niya. Hindi bumaba ang rider. Sa halip, may isang kamay na umabot at marahas na hinablat ang bag niya. Napasigaw si Anne at napahawak sa balikat, bumagsak siya sa semento.
Yumandar agad ang motorsiklo, iniwan siyang nanginginig sa gilid ng kalsada. Dumagsa ang mga tao, may tumulong, may tumawag ng tricycle. May nagtanong kung okay lang siya. Tumango si Ann, pilit na pinipigil ang luha, pilit na sinasabi sa sarili na hold up lang ito. Ngunit alam niya ang totoo. Kinabukasan, balot ang balikat ni Ann. Tahimik siya sa klase. Hindi niya ikinwento ang lahat, hindi ang paraan, hindi ang timing, at lalong hindi ang pakiramdam na sinadya ang pangyayari. Nalaman ni Jerome ang balita sa pamamagitan ng isang tawag. Anong nangyari? Nanginginig ang boses niya. Okay lang ako, sagot ni Ann, pilit na matatag. Pero, hindi na ako sigurado kung ligtas pa. Hindi na nakapagsalita si Jerome. Sa unang pagkakataon, nabasag ang kontrol na matagal niyang pinanghawakan. May hangganan ang pananahimik, at iyon ang sandaling iyon. Sa labas ng paaralan, may mga matang nagmamasid pa rin. Ngunit ngayon, may isang binatang hindi na handang manahimik. At sa gabing iyon, habang pinapahiran ng inanian ang sugat sa balikat niya, may isang desisyong tahimik na nabuo sa puso ng dalaga. Kung mananatili siyang malapit kay Jerome, mas lalaki ang panganib. Kung lalayo siya, mas masakit, ngunit baka mas ligtas ang mga mahal niya. Sa pagitan ng takot at pag-ibig, may isang hakbang na kailangang gawin. At anuman ang piliin niya, may kapalit itong hindi na mababawi. Habang nakahiga si Ann isang gabi, tahimik niyang tinitigan ang kisame ng kanilang maliit na kwarto. Mahimbing nang natutulog ang kanyang mga magulang, ngunit siya ay gising pa rin, yakap ang unan habang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga alaala nila ni Jerome. Mga alaalang hindi niya namalayang unti-unting bumuo ng pag-ibig sa pagitan nila. Naalala niya ang unang araw na nakita niya ito sa kantin, ang tahimik na binatang tila walang pakialam sa ingay ng paligid. Habang abala sina Laika, Kathy, at Sarah sa paghanga rito, siya lamang ang hindi interesado. Ngunit hindi niya inasahan na sa dami ng tao, siya pala ang mapapansin nito. Naalala rin niya ang unang beses na kinausap niya si Jerome. Kinakabahan siya noon, pero pinili niyang lapitan ito para tanungin kung bakit ito tingin ng tingin sa kanya. Akala niya'y mayabang o mapaglaro rin tulad ng ibang lalaki, ngunit nagulat siya nang tapat itong sumagot. Tahimik ka kasi, sabi noon ni Jerome. At parang totoo ka, simple lang ang mga salitang iyon, ngunit iyon ang unang pagkakataon na may nakakita kay Ann hindi bilang bunso o simpleng dalaga, kundi bilang siya mismo. Napangiti siya habang naaalala ang mga maliliit na bagay. Ang paghihintay ni Jerome sa kanya sa gate kahit hindi naman ito nagsasalita. Ang pag-aabot nito ng payong noong biglang umulan. Ang tahimik nilang pagkain ng fishball sa gilid ng kalsada habang nagtatawanan sa mabababaw na usapan. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, parang mahalaga siya. At si Jerome naman, hindi niya inaasahang mahuhulog siya kay Ann. Sa mundong kinulakan niya, sanay siya sa mga taong mababait dahil may kailangan, mga ngiting may kapalit, at mga relasyong nakabase sa pangalan at estado sa buhay. Ngunit si Ann ay iba. Hindi siya humanga sa pera. Hindi siya nagtanong tungkol sa pamilya niya. Hindi siya nagpanggap. Naalala ni Jerome ang isang araw na nadatnan niya si Ann sa waiting shed, pagod na pagod matapos tumulong sa ina nito sa Divisoria. Pawis ang noo, magulo ang buhok, ngunit nakangiti pa rin habang kumakain ng tinapay. Pagod ka na? Tanong niya noon. Oo, natatawang sagot ni Ann. Pero okay lang. Sanay naman ako. Doon unang kumirat ang puso ni Jerome. Hindi dahil naaawa siya, kundi dahil humanga siya. Sa simpleng dalagang marunong lumaban para sa pamilya, marunong ngumiti kahit pagod, at marunong mangarap kahit mahirap ang buhay. Unti-unti, nasanay silang hanapin ang isa't isa. Hanggang sa isang araw, napansin na lang nilang mas masaya ang ordinaryong araw kapag magkasama sila. At ngayon, habang bumabalik ang lahat ng alaala kay Ann, mas lalong sumasakit ang dibdib niya. Dahil minsan, ang pinakamagandang alaala, ay siya ring pinakamahirap kalimutan.
Gabing-gabi nang dumating si Jerome sa malaking mansyon ng pamilya Sevilla. Tahimik ang paligid. Maririnig lamang ang tunog ng fountain sa gitna ng hardin at ang mahinang yabag ng mga kasambahay. Ngunit sa loob ni Jerome, magulo ang lahat. Mahigpit ang hawak niya sa manibela bago siya tuluyang bumaba ng sasakyan. Hindi na siya umatras. Dumiretso siya sa opisina ng kanyang ama. Pagbukas niya ng pinto, nadatnan niya si Don Rafael na abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Hindi man lang ito agad tumingin. May problema ba? Malamig nitong tanong. Huminga ng malalim si Jerome. Kayo ba ang may kagagawa ng nangyari kay Anne? Doon lang dahan daw ang nagangat ng tingin si Don Rafael. Kalma ang mukha nito, ngunit mabigat ang presensya. Mag-ingat ka sa tono mo kapag kinakausap mo ako, madiin niyang sabi. Nasaktan siya, hindi na napigilan ni Jerome. May mga taong sumusunod sa kanya, tinatakot siya, at alam kong kayo ang nasa likod noon. Tumayo si Don Rafael at marahang inilapag ang hawak na salamin. Ginagawa ko lang ang dapat gawin bilang ama. Hindi pananakot ang pagiging ama. Tahimik na napatingin sa anak ang matandang Sevilla. Sa unang pagkakataon, nakikita niyang handang sumuwi si Jerome dahil sa isang babae. Jerome, malamig niyang sabi, hindi mo naiintindihan ang mundong kinabibilangan natin. Hindi ako bulag, sagot agad niya. Nakikita ko kung paano niyo kontrolin ang lahat, mga tao, negosyo, pati buhay ko. Dahil iyon ang responsibilidad mo. Malakas na boses ni Don Rafael. Ikaw ang magmamana ng lahat ng ito. Hindi ka maaaring magpadala sa isang simpleng babae lamang. Biglang tumigas ang mukha ni Jerome. Huwag niyong tawaging simple lang si Anne, madiin niyang sabi. Mas totoo pa siya kaysa sa lahat ng taong nakapaligid dito. Nagkaroon ng mabigat na katahimikan. Pagkatapos ay malamig na ngumiti si Don Rafael. Iyan ba ang pinili mo? Tanong niya, isang babaeng walang pangalan, walang kayamanan, at walang maitutulong sa future mo. Hindi ko kailangan ng babaeng magpapalakas ng pangalan ko, sagot ni Jerome. Kailangan ko ng taong mahal ako bilang ako. Unti-unting nagdilim ang ekspresyon ni Don Rafael. Kapag ipinagpatuloy mo ito, mababa ngunit mabagsik niyang sabi, hindi lang ikaw ang masasaktan. Naramdaman ni Jerome ang pagbabanta sa bawat salita. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya natakot. Kapag may nangyari pa kay Anne, diretsyong sabi niya habang nakatitig sa ama, ako mismo ang lalaban sa inyo. Tahimik ang buong silid. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may anak na tumayo laban sa makapangyarihang si Don Rafael Sevilla. Ngunit hindi alam ni Jerome. Nasa likod ng katahimikan ng kanyang ama, may mas mabigat na plano ng inihahanda. At ang susunod na hakbang nito, ay maaaring tuluyang maglayo sa kanila ni Anne. Mainit ang tanghali nang mangyari ang insidenteng walang sinuman ang nakapaghanda. Nasa likod ng school building sina Laika at Marco. Nagsimula lamang ito sa simpleng pagtatalo, ngunit habang tumatagal, lalong tumataas ang boses ni Marco. Halatang galit na galit ito habang si Laika naman ay pilit nagpapaliwanag. Marco, tama na, nanginginig na sabi ni Laika. Ayoko nang makipag-away, sumasagot ka na ngayon. Senggal nito, dahil ba sa mga kaibigan mo? O dahil doon sa bagong solta? Napaatras si Laika nang biglang lumapit si Marco. Wala kang karapatang pagbawalan ako. Umiiyak niyang sabi. Ngunit sa gitna ng galit at yabang, nawalan ng kontrol si Marco. Isang malakas na sampal ang damapo sa pisngi ni Laika. Tumahimik ang paligid. Napahawak si Laika sa mukha, nanginginig, nanlalaki ang mga mata sa gulat. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Sa unang pagkakataon, hindi lang salita o pananakot ang ginawa ni Marco, sinaktan na siya nito. Sakto namang paparating sina Anne, Kathy, at Sarah. Laika, sigaw ni Anne nang makita ang nangyari. Agad nilang nilapitan ang kaibigan habang si Marco naman ay tila natauhan sa ginawa. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may isang malamig na boses ang narinig sa likuran niya. Anong ginawa mo? Lumingon si Marco.
Nakatayo roon si Jerome. Tahimik ang mukha nito, ngunit ang mga mata ay puno ng matinding galit. Hindi sumigaw, hindi nagwala, ngunit sa paraan ng pagtitig niya kay Marco, parang anumang oras ay paputok ang tensyon. "Huwag kang makialam," matapang ngunit bahagyang kinakabahang sabi ni Marco. Dahan-daang lumapit si Jerome. "Hindi ako nakikialam," malamig niyang sagot. "Kapag nananakit ka ng babae, hindi na iyon away ninyong dalawa." Napaatras si Marco ng bahagya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit biglang bumigat ang dibdib niya. Samantala, umiiyak si Laika habang yakap siya ni Anne. "Okay ka lang?" nanginginig na tanong ni Anne. Doon tuluyang bumagsak ang matagal ng tinatagong sakit ni Laika. "Ayoko na," umiiyak niyang bulong. Pagod na ako." At sa araw na iyon, hindi lamang natapos ang takot ni Laika kay Marco. Nagsimula rin ang pagbagsak ng lalaking matagal na kinatatakutan ng buong paaralan. Tahimik ang paligid habang dahan-daang lumalapit si Jerome kay Marco. Walang sigaw, walang santukan, ngunit bawat hakbang niya ay parang nagpapabigat sa hangin. Nakatingin lamang si Marco sa kanya, pilit pinatatapang ang sarili kahit ramdam na niya ang kaba sa dibdib. Paglapit ni Jerome, tumigil siya sa mismong harapan ni Marco. Magkasing taas halos ang dalawa, ngunit magkaiba ang tindig nila. Si Marco ay puno ng galit at yabang, habang si Jerome ay kalmado, at iyon ang mas nakakatakot. Bahagyang yumuko si Jerome, sapat lang para siya lang ang makarinig. "Alam mo ba," mahina niyang bulong, "na isang tawag ko lang, mawawala lahat ng meron ka." Nanigas si Marco. "Akala mo matapang ka dahil kinatatakutan ka dito." Pagpapatuloy ni Jerome. "Hindi mo pa nakikita kung ano ang totoong kapangyarihan." Napatingin si Marco sa kanya, pilit matigas ang mukha, ngunit nagsisimula ng manginig ang kamay niya. "Kapag inulit mo pang saktan si Laika," malamig na dagdag ni Jerome, "hindi na school ang problema mo. Pati pamilya mo madadami." Biglang nanlaki ang mga mata ni Marco. Paano nito nalaman ang tungkol sa pamilya niya? Ang maliit na Collier ng ama niya. Ang kapatid niyang nag-aaral pa lamang. Doon siya tunay na natakot. Hindi dahil sa lakas ni Jerome, kundi dahil ramdam niyang may mundong hindi niya kayang galawin ang kaharap niya. Dahan-daang umatras si Jerome at muling tumingin sa kanya ng diretsyo. "Hindi lahat ng tahimik, mahina," huling sabi niya. Pagkatapos noon ay tinalikuran niya si Marco at lumapit kina Anne at Laika. Habang papalayo si Jerome, nanatiling nakatayo si Marco, nanginginig ang panga at malamig ang pawis sa noo. Sa unang pagkakataon, naranasan niyang matakot ng totoo. At mula sa malayo, may isang lalaking nakaitim na nakamasid lamang, tila sinisigurong walang lalampas sa hangganang itinakda. Hindi alam ng lahat, ngunit sa sandaling iyon, malinaw na kay Marco na si Jerome Sevilla ay hindi simpleng transfer student. At anumang oras, kaya siyang durugan ng mundong kinabibilangan nito. Hindi mawala sa isip ni Anne ang nangyari kay Marco. Buong klase ay usap-usapan pa rin ang biglang pananahimik ng dating siga ng paaralan. Ang lalaking dating walang kinatatakutan ay tila naging ibang tao matapos kausapin ni Jerome. Hindi na ito pala sigaw, hindi na rin palaging may kasamang barkada. At ang mas nakakapagtaka, iniiwasan na nito si Jerome. Habang tahimik na nag-aayos ng libro si Anne sa classroom, hindi niya napigil ang mapaisip. Ano ba talaga ang sinabi ni Jerome kay Marco? Naalala niya ang hitsura ni Marco noong araw na iyon, mapotla, kinakabahan, at tila may nakita o nalaman na hindi niya kayang kalabanan. Napabuntong hininga si Anne. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa dahil natigil ang pananakit ni Marco kay Laika, o matakot dahil sa impluwensyang unti-unti niyang nakikita kay Jerome. Maya-maya, dumating si Jerome sa pintuan ng classroom. Agad silang nagtagpo ng tingin. Ngunit ngayon, may halong kaba na sa mga mata ni Anne. Napansin iyon ni Jerome kaya dahan-dahan siyang lumapit. "May problema ba?" Mahinahon niyang tanong. Sandaling natahimik si Anne bago nagsalita. "Anong sinabi mo kay Marco?"
Bahagyang tumigas ang ekspresyon ni Jerome. Bakit mo natanong? Kasi natakot siya, diretsyong sagot ni Anne. At parang, hindi simpleng takot lang. Hindi agad nakasagot si Jerome. Tahimik niyang ibinaba ang tingin, tila iniisip kung gaano karami ang dapat niyang sabihin. May mga tao kasing hindi marunong tumigil hanggat hindi nila nararamdaman ang consequences. Malamig ngunit kontroladong sagot niya. Jerome, mahina ngunit seryosong sabi ni Anne, sino ka ba talaga? Doon siya napatingin muli kay Anne. Sa unang pagkakataon, nakita ni Anne ang pagod sa mga mata nito, parang isang taong matagal nang may dinadalang lihim. Kapag sinabi ko ba, mahina nitong tanong, mananatili ka pa rin. Napakagatlabi si Anne. Hindi niya alam ang sagot. Dahil habang mas nakikilala niya si Jerome, mas lalo niyang nararamdaman na hindi lamang ito simpleng mayamang binata. May mundong nakapaligid dito na kayang magpatahimik ng mga tao, at kayang manakit kapag kinakailangan. Ngunit kasabay ng takot na iyon, mas lalo ring lumalalim ang damdamin niya. At iyon ang pinakamapanganib sa lahat. Tahimik na muling bumalik ang mga araw sa paaralan. Hindi na muling nanggulo si Marco. Hindi na siya nakikitang nagyayabang sa hallway, wala na rin ang barkadang dati kinatatakutan ng lahat. Para bang bigla siyang nawala sa eksena matapos ang nangyari sa pagitan nila ni Jerome. Dahil dito, unti-unting naging panatag si Anne at ang kanyang mga kaibigan. Siguro natauhan na rin siya, sabi ni Sarah minsang nagkukwentuhan sila sa kantin. Sana tuluyan na, dagdag ni Laika habang tahimik na umiinom ng juice. Si Anne naman ay napasilip kay Jerome, na nooy tahimik lamang na nakaupo sa kabilang mesa. Sa kabila ng lahat ng nangyari, pilit nilang binubuo muli ang katahimikan ng kanilang buhay. Ngunit hindi nila alam, sa isang abandonadong warehouse sa gilid ng lungsod, may lalaking nakaluhod sa malamig na semento. Si Marco. Duguan ang labi at bakas ang galit sa kanyang mukha habang nakayuko sa harap ng isang malaking mesa. Sa likod ng usok ng sigarilyo at madilim na ilaw, unti-unting lumitaw ang isang lalaking kinatatakutan ng maraming tao. Ang pinakamataas na lider ng gang na matagal nang gumagalaw sa lungsod. Tahimik lamang itong nakaupo habang pinapakinggan si Marco. Hindi siya ordinaryong tao, madiing sabi ni Marco. May kapangyarihan siya, mas malakas kaysa sa inaakala natin. Natahimik ang leader bago marahang ngumiti. At natakot ka? Malamig nitong tanong. Napayuko si Marco, nanginginig ang kamao. Hindi po, pagsisinungaling niya. Pero kailangan natin siyang maunahan. Dahan daw ang tumayo ang lalaki. Matagal ka naming pinuprotektahan, sabi nito. Kaya ka malakas ang loob sa school. Kaya walang basta nakakagalaw sa'yo. Napahigpit ang hawak ni Marco sa kanyang tuhod. Pero kung tama ang hinala mo, dagdag ng leader habang lumalapit sa kanya, delikado ang batang iyon. Nagangat ng tingin si Marco. Hindi lang siya basta mayaman, bulong niya. Parang may mas malaki pang organisasyong nasa likod niya. Sandaling natahimik ang buong warehouse. Pagkatapos ay marahang natawa ang leader, isang tawang malamig at walang emosyon. Mas interesante pala ito kaysa inaakala ko. Kasabay nito, sa kabilang bahagi ng lungsod, tahimik na magkasamang naglalakad sina Jerome at Anne sa ilalim ng ilaw ng poste, walang kaalam-alam na may paparating na mas malaking panganib. Dahil ang laban nila ay hindi na lamang tungkol sa mayaman at mahirap. Hindi na lang ito simpleng bawal na pag-ibig. Sa pagdating ng bagong kaaway, unti-unting magbabanggaan ang dalawang mundong parehong marunong manakit, parehong marunong pumatay, at parehong handang gawin ang lahat para protektahan ang sarili nilang kaharian. At sa gitna ng paparating na gulo, si Anne ang magiging sentro ng digmaan.